Ayan, sige, sama-sama ko tayo hanggang alas 9 muli ng umaga. At sa puntong ito, siyempre, nais nating ibahagi muna ang ating food for the soul and food for the spirit. Para sa ganun, meron tayong, sabi nga ho, meron tayong baunin na pang spiritual. Diba? Dahil alam mo, partner, hindi tayo natatahimik sa gulo ng mundo, sa pagsubok sa mundo. Hindi tayo natatahimik. Kahapon, we talk about God's timing. Until now, we still talk about God's timing. Kasi sabi nga sa Jeremiah, one of my favorite partner, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. This verse, mga kaibigan, suggests that God has a purpose for each individual's life, for each one of us. And those plans are ultimately for our well-being and a hopeful future, partner. Yung plans for prosperity, mga kaibigan. Okay? It highlights that God's plans are not meant to harm us, but to bring about prosperity and well-being. May nabasa nga ako Sabi niya, ito raw ang nangyayari before the miracle of God. Partner, tinan mo kung babalikan po natin ang mga sinaunang panahon, sabi dito, Moses lost the palace and became a nobody before God made him a leader of his people. Diba? Totoo naman. Pinalayas siya sa tinapon siya kung saan, bahala ka sa buhay mo, mamatay ka na dyan, parang ganun, no? Pero hindi niya alam na magiging leader siya ng tao. Job lost everything but his breath before God made his faith whole. Can you imagine, partner, yung storya nitong si Job, no? Kung babalikan natin, nawala kay Job ang lahat. Ngunit sumamba pa rin siya sa Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Dinoble ng Diyos ang kanyang mga pagpapala. Diba? Dinoble ng Diyos ang kanyang pagpapala. Ano pa? Joseph was forgotten in a prison for 13 years before God raised him to govern a nation. Diba, mga kaibigan? Peter denied Jesus 3 times and wept bitterly before God called him the rock of his church. Imagine yung mga kaibigan. Denied, betrayed, denied Jesus 3 times. Pero meron palang purpose ang Panginoon sa kanya. This is why God allows breaking. Sabi ho, sometimes the Lord takes away to teach us to surrender. Sometimes He allows heartbreak so that He can heal us. And sometimes He doesn't give the answer right away so that we learn to trust Him. And sometimes He reminds us how weak we are so that we remember how strong He is. There is a loving purpose po in everything He does. Kaya maniwala lang po tayo sa Kanya. Di ba? Sabi nga, if God could close the lion's mouth for Daniel, part the sea for Moses, make the sun stand still for Joshua, open the prison for Peter, put a baby in the arms of Sarah and raise Lazarus from the dead, then, sabi ho, He can certainly take care of you, you, me, and all of us. Nothing we are facing today is too hard for Him to handle. If we trust God's plan for us, then, mga kaibigan, yan po ang gusto naming iparating today. Diba? Ang dami hong example, mga ka-music binabasa ko lang. If God makes you wait, sabi po, trust Him, magtiwala ho tayo. If He delays your plans, seek Him even more. Kulitin mo. Diba? Pray lagi, pray lang. Ang paghihintay daw po ay hindi wasted. It refines, humbles you, strengthens you, and prepares you for what's ahead. God's timing isn't punishment. Hindi raw ho punishment ang timing ng Panginoon. It's a preparation. Because His plans are always greater
than ours. So, dito po sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit today, ang habilin sa atin dito, don't quit, don't rush, and don't doubt. Okay? Yun lang po ang gusto nating iparating today. So, don't quit, don't rush, just wait, because God is a loving God at hindi niya tayo pababayaan. Dumarating ang milagro sa buhay natin. Amen ba yun? Kaya wag ho tayo magdamdam, wag ho nating questionin ng Panginoon, Lord, bakit gano'n? Hindi po. Bagkus ang gawin ho natin, Lord, alam kong mas malaki ka sa problema ko. Mas malaki ka sa mga nangyayari dito. Alam mo kung ano yung pangangailangan ko. Parang gano'n pa. Yun ang ipanalangin po natin. Pagpasalamat po natin na binibigyan niya pa rin tayo ng pagkakataon sa buhay. At naniniwala naman ho ako na hindi niya tayo pababayaan kung tayo manunumbalik sa Kanya. Kaya nga, trust Him. Trust Him. Trust God. Trust Jesus, mga kaibigan. Amen? Amen. Okay. So, sa oras na ito, maraming salamat. Sana po may baon tayo. Gawin nating baon ito sa ating pang-spiritual na pamumuhay today. Joel Gorospe at Darlene Olanyo sa OMOK